Yun, and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video na Good Friday special. Okay, so ang topic natin ngayon ay religion. Tapos may bisita ulit tayo, si J of All Trades. Magandang gabi. Magandang gabi, bro. Magandang gabi rin sa lahat ng mga sumusulat kayo or mga subscriber mo. So, ang tatalakayin natin itong video ni Ian Akda, panonoorin natin. Bakit may mga Kristiyano na mapupunta sa impyerno? Okay? Tignan natin kung gaano katotoo to at saan niya hinugot, saan. Tignan natin, panoorin na lang natin muna. Ha? I suppose biblical yan. Biblical, syempre. Diyan niya babasihin. Pero tignan natin kung kasi iba-iba yung pagkakaunawa natin, di ba? Tignan natin kung ano yung may share natin sa mga tao. Baka paniniwala natin, baka may punto tayo. Makita nila, makatulong sa kanila. Makita nila ng sense yun. Yes. So, pakinggan muna natin si Ian. Tatalakayin sa video na ito. Ang tanong ng marami, posible ba na ang isang Kristiyano ay mapunta sa impyerno? Ang nakakalungkot na sagot po dyan ay opo. Posible at pwedeng mapunta ang isang Kristiyano sa impyerno. Ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol dyan? Basahin natin itong Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, ang tawag dito, may Bible version na binasa. So, hindi naman natin de-debunk ang tawag doon. Hindi naman debunk ang gagawin natin. Kung ano yung opinion, pagkakaintindi natin doon at pagkakaintindi niya. Which is sa kanya parang, siguro literally. Kasi sa Matthew yun eh. Sa Matthew. So that's New Testament. Oo, sa New Testament na sinabi nga ang tawag dito, itataboy pa ni Jesus Christ yung mga parang in short, in layman's term or in modern term na lang, parang sino ka, who you? Sino ka, diba? Tablado ka. Parang hindi porket tinawag, kilala mo ako, ibig sabihin, tropa na kita. Parang gano'n. Diba? Parang gano'n lang. I-in natin sa panahon ngayon. Parang gano'n. Pero since hindi ako familiar sa verse na yan, Matthew, ano daw? Impromptu tayo kasi, freestyle nga tayo. Matthew 7:21, 23. Matthew 7:21. Ayan. 21-23, no? Gusto mo English version talaga. Oo. Kasi hindi ko naintindihan yan. Tagalog. Basahin ko lang. Kasi minsan, sa totoo lang isa naging issue, yung transliteration. Saka yung mga pagsasaliin ng mga salita. From Hebrew. Una ba, malaking challenge from Hebrew to English. Maraming, may sa akong friend, sabi niya sa akin yan, maraming words sa Hebrew na hindi mo ma-define sa English. Maraming ganon. Saka, yung sulat pa ng Hebrew dati, yung pinaka-old Hebrew talaga, ang hirap-hirap intindihin nun. Imagine mo, naka-carve into stone yan, into tablet. Or kung scroll man yan, bro, hindi naman lahat nandun. Maganda yung calligraphy. Tsaka marami masulat. Siyempre, Mr. pag dumihan nyo, nag-iiba yung minsan yung ano nila, di ba? Marami factors yan. So, siyempre, hindi na mag-dual doon. Doon na tayo sa may magsisense. Para sa akin, kasi parang it makes sense, may logic ba yan? Kasi from Hebrew nga, dadaan pa ng Romans yan, gadaan mga Greek na translation, may Latin. Di ba? Dead language na yun bago dumating sa English, na may intindihan na ng lahat, bago dumating sa Tagalog uli na may intindihan. Tapos pagkaintindi pa nung nag-translate into English, iba pa yung pagkakaintindi niya. Ganito yung pananaw ko eh. So, bias nila. Yan yung pananaw nila. Diba? Exactly, parang yan yung pagkakaintindi nila doon. So, sa atin, hindi ganun yun sa atin di ba? Parang, bakit naman tayo itataboy ni parang ano tayo sa mas more on logical or parang realistic side. Kasi
lahat tayo sinasabi natin, ama natin siya. Anak niya tayo, di ba? Parang wala nang mas ano pa din, mas gaganda pa sinabi ng gano'n na parang, tayo nga doon, di ba, may power tayo as being a son of God, di ba? Son of, we have the power, di ba? Kaya nga, special ang human, di ba? Every human yun all. Hindi, walang lahi, walang ano. Although, sinabi na sa Old Testament na favorite ng mga Jews, pero hindi nangangulugan ganun na hindi na tayo anak. Di ba? Isa pa yun. So, Brad, you thought na lang na kasi nung dumating si Jesus, pati yung Gentiles sinaman eh. Exactly. The game changer nga. Ang tago nga talaga kay Jesus. Kaya ang Gentiles, game changer. Tayo kasama tayo sa Gentiles. Yes. Di ba? Kasi hindi tayo. Ang tagal ng Gentiles. Ano yung nun? Ano yung mga Gentiles pa? Yung mga hindi naniniwala. Oo. Kasi yung mga para sila ating mga support. Di ba? Tapos tayo yung mga tuli. Gentiles mga tuli eh. So, ang mga... Parang ganyan yung term eh. So, on that day, many will say, Lord, Lord, did we not prophecy in your name? And cast demons in your name? And... So, I think, kasi para sa akin, pagkakaya dito sa Bible, Brad, at gaya tinurang isang kaibigan ko, na it really made a lot of sense, na ang Bible is just a history book. Ang nakakatawa nga, bro, maraming natatakot sa Revelation. Last chapters yan, di ba? Nakataka doon, Revelation, ganyan-ganyan. Galing kay John yan, Revelation ni John, di ba? So parang, na-focus doon. Kumbaga sa pelikula, yung ibang sunod, i-forward na kagad sa sa ending. Andun, feeling na, andun yung climax, andun yung malalaman yung story, andun yung spoiler lahat. Di ba? So panoorin niya sa uli na i-focus sila doon. Actually, dapat niya ang Revelation is hindi kasama sa Bible. I think, I also believe kasi, parang si John alone na yun eh. Sige, sabihin natin si John nag-prophesize or parang pangitain niya na yun, na nakita niya lahat yun. Kwento niya lahat yun eh. Which, ako, totoo yung mga nakita niya lahat yun. Totoo, yun, naniniwala. Hindi. Sa akin kasi, iniisip ko paano kung hindi naman pala si God yun nagpakita nung pinakita sa akin. Pwedeng demonyo. Pwede demonyo pala, no? Para twist yung mind niya. Twist yung mind niya. Tapos sulat mo to. Sulat mo to para matakot sila sa akin. Gano'n, para magkaroon ng gano'n. Pwede yan. Hindi ko ilalayo yung gano'n paniniwala. Pwede rin yan. Pero Brad, knowing na, dude, isa ka sa mga disciples. I mean, isa ka sa mga tibay, kumbaga, parang sa mga, parang, isa ka sa mga 0-1, matatag ka dapat yan. Ano ka ba si Peter? Oo naman. Oo naman, di ba? Ano ba? Ikinatuwa niya. At hindi lang yun, Brad. Si Peter kasi hot-headed pa rin, Brad eh. Kumbaga sa future ngayon, Brad, ikaw yung mga tipong Peter, Brad. Sabi ko, bakit? 0-1 pa rin. Ikaw yung mga palaban eh. 0-1 talaga. OG yun. OG yun. OG. Sila natin. OG, yun talaga. Pumutol pa ng tenga. Di ba? Yun yung totoong OG, Brad. Yun yung may term, sorry sa viewers mo, yun yung may bayag. Si Peter sa kanilang lahat. Ayun yung may bayag, Brad. Pag sinabi ng Lord, mahal kita, pagkatanggol kita. Oo. Okay lang. Pero kasi wala. Okay. 3 times. Pagkakatawa ka muna niya. Oo. Tapos titilawak yung manok. Pero kuyog siya doon. Riot yun. Imagine mo. Pero dude, may kwento rito eh. Ang Bible kasi, Brad, parang chapter by chapter, kinukwento yan ng bawat apostles. Sa pananaw nila, ikaw si Peter, ako naman si John the Beloved, iba tayo ng personality. Tama? Bawat tayo ibang personality yan. Iba ang pagkapananaw ko sa nakikita ko tinuturo ni Upline or ni God, ni Jesus Christ. Iba rin sa'yo. Iba rin yung mga nasasabi siya, iba yung nasasabi niya sa akin. Diba? So, parang yung pagkakasulat lahat ng mga chapters na yan, but iba-iba na pa. Maraming nagkakatagpo, diba? Yung sinabi sa Roma, sinabi may nagkakatagpo, meron ding hindi nagkakatagpo. Meron vague dito na paliwanag na ayos. Lahi, 'di ba? Exactly, ako sa'yo. From galing kay Abraham papunta kay yung magulo yung genealogy nila, 'di ba? Kasi Brad, you must admit naman, Brad, na tapos panahon ng technology. Saka ang hirap-hirap i-take note natin yun. Hindi, kaya nga totoo naman. Kaya nga sabi ko sa'yo, pagdating sa translation or pagdating na sa pagsusulat, meron talagang, syempre, kung maniniwala ka talaga at gusto mong paniwalaan yung Diyos,
Dun ako sa hindi ako natatakot sa Diyos ko. Kasi mahal ako. Pa-Facebook nga, bro. Diba? Kesa dun sa, pakinggan natin, tuloy natin. Sige, tuloy natin. Ang pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kung ipaparaphrase natin itong verse na binasa natin ito, simple lamang po yan. Ibig sabihin lang yan, hindi lahat ng Kristiyano o kaya man lahat na nagsasabi na sila ay Kristiyano ay mapupunta sa langit. Merong mga Kristiyano na mapupunta pa rin sa impyerno. Yan po yung malinaw na sinasabi ng Bible. Maaring nakakatakot siyang pakinggan, pero yan po yung katotohanan. Maaring nakakatakot siya Takot pakinggan. talaga kami. Pero yun ang katotohanan. Ang alin, yung nananakot sila. Oo, yun Diba? nga. Parang sabi ko, mananakot ako pero sana huwag kayo matakot. Oo. Parang ganun yung sinasabi niyo. Oo. Mananakot ako in 5, 4, 3, 2, 1. Pero kung Oo, matatakot ako. chill lang kayo. Parang ganun lang yun. bro. Silang kayo, may pag-asa Sila tayo. ako. Pag-asa. Ano yun? Ano yung pag-asa? Oo. Sumangayon kayo sa amin. Diba? Mga yun sa amin, para Sumangayon sa amin. makianib kayo. Oo, diba? Parang ganun yung dating eh. Okay, tuloy. So paano mangyayari yun na yung isang Kristiyano mapupunta sa impyerno? Akala ko ba kapag Christian, sila ay mapupunta lahat sa langit? So para mas masagot natin yung katanungan na yan, kailangan malaman natin yung context ng verse na binasa natin. Bago dumating doon sa verse na binasa natin, mapapansin nyo po doon na yung ating Panginoong Kristo, meron siyang binanggit patungkol sa mga false prophet. Basahin natin yung Matthew chapter 7, verse 15 to 16. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang uba sa puno ng dawag? O ang Parang may kilala akong ganun ah. Maraming ganun. Ay, nag-ahit na pala. Nag-ahit. Ay, nag-ahit na. Nag-ano na siya. Ay, nilagbawas lang. Pogi na ulit. Walang baba pala yun sa personal. Maigli pala yung baba. Adomi na yung... Dalahisin yun ah. Dalahisin naman. So, paano mapupunta ang isang Kristiyano sa impyerno? Simple lamang po yan, sa pamamagitan ng mga huwad na propeta o yung mga false prophet na tinatawag natin. Sa pamamagitan ng mga false prophet na yan o yung mga nagtuturo ng mali sa Biblia, matatangin ang mga tuturo nila o kaya man yung mga tao doon sa kapahamakan. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, marami talaga mga taong napapahamak dahil doon sa mga maling turo o sa mga false prophet. Katulad yan. Kakasabi nyo lang, no? Oo. Marami na mapahamak sa maling turo. Oo. Parang, ang masabi ko lang doon, the irony. At saka wolves. The irony of that. Ito wolves in sheep's clothing, Yep. di ba? Paano kung ikaw yung wolf? Yun na nga rin, the irony ba di? Oo, panlay natin. The audacity. Oo. Di ba? Parang, dude, Magsasalita ka ng ganyan, paano kung ikaw pala yun? kaya nga eh. Ikaw pala yung naglilihis. Kaya takot o nabibigay pangamba. Worry. Dude, pag ako pinakinggan ko to imagine mo, kunyari ako walang kaalaman or bago ako. Tapos, kunyari, namuya ako gago for all of my life. Then gusto ko magpakarang pakatino. Kapag ko to, parang, ang hirap ata Kailangan ko magpakatino Kailangan ko lahat gawin ng tama. Susundin ko As in lahat. Brad, kailangan kong i-monitor lahat ng ginagawa ko. Ultimo pag-iisip ko, kailangan ko i-monitor eh. Tapos magkakaroon ka na ng guilty feelings. Exactly. Brad, ayun yung parang ginawa sa Jews before, yung Ten Commandments, yung nilatag sa kanila yan. Dude, again kung hindi nila pa yung last vlog mo, iulitin ko lang, nung usap tayo nun, Ten Commandments is made para hindi mo masunod. Parang punto yun just to prove a point ni God na parang hindi nyo kaya. Kaya huwag kayo magbo-boast o huwag kayo magmamalaki na, Lord, ano ba bang kaya namin? Ano ba tingin mong di namin kayang gawin, Lord? Nakatakas nga kami sa sa Egypt Di ba? Kasi favorite mo Hindi kasi, basically naman kasi mga favorite talaga. So parang, syempre, laki ulo, entitled, and all. So feeling nila parang, Lord, ano ba namin kaya? Lord, sinunod namin kayo Lord, kami yung ano mo ganyan. So parang, inyabang nyo ang hambog nyo. Ito, try nyo to, 10 commandments lang, 10 lang yan Brad, yung 10 yan, Brad, walang isang kayang perfect yung niyan. lang sa pagbaba pa Bagsak lang lahat yan. na sila Exactly. Buti pinahiwalay yung di ba? Pinahiwalay na yung sasama kay Moses kasi nung binato yung tablet, ang tawag dito yung mga makasalanan na nagyabang. Yun yung nag-boast parang, kasi alam mo lang, Brad, ang gusto yung turo ni Lord nun, Brad, na sabi nga nila,
It's not you. Mm-mm. Kaya ka na-save. It's not you. Hindi yung kakayahan mo, yung kagalingan mo, yung katalinuhan mo. Kaya ka na-save. Oo. It's because of Him. Mm. It's because of, lalo na kay Jesus Christ, Oo. it's because of Him. Kay Jesus Christ. Siya yung game changer, siya yung the man, siya yung hero, siya lahat. Wala nang iba pa. Kung huwag mo subukan pang itry na mas magaling ka o alamin pa yun. Oo. Basta tinuldukan niya, yun lang yun. Hindi tayo. Aabot tayo dun mamaya. Siguro pagka-ending niya. Sige, bro. Pero kasi ito, delikado yung sinasabi niya, di ba? Natakot na ako eh. Natakot na ako eh. Sa mga false prophet, di ba? Paano mo malalaman kung false prophet? Baka false prophet din ako. Baka false prophet. Baka false prophet din siya. Oo, di ba? Oo, di ba? Tatlo tayo. Baka. prophet. Ang pinakapatunay dyan, balikan lang natin yung pinakauna sa pamamagitan nila Eva at Adan. Noong panahon O, bumalik siya sa Old nakita natin Testament. doon na merong isang utos yung ating Panginoong Diyos na huwag kainin yung prutas na yun na Square one. pinagbabawal ng Diyos. So napakalinaw po ng instruction ng Diyos para sa kanila. Pero pumasok sa eksena itong si Satanas. Binago niya yung katotohanan. Dinala niya sa mali itong si Eva at Adan. Kaya ang nangyari, nahulog sila sa kasalanan. So sa pamamagitan po yon ng maling turo. Ang turo ng ating Panginoong Diyos, huwag niyong kakainin yung prutas na yon. Pero ang turo naman ni Satan, kainin niyo yung prutas na yon dahil yun ay makakabuti sa inyo. So sa panahon natin ngayon, hindi pa rin nababago yan. Merong turo yung ating Diyos, malinaw sinasabi sa Biblia. Pero binabago At turo ng niya mga yun, false prophet. feeling ko. Binabago ng mga maling tagapagturo. Paano? Turo niya yun. Kasi parang may mga turo daw na mali at may turo din na tama. Oo. So, I suppose, Yung turo niya, Turo yung niya yung iniisip niya, tama. I mean, opinion niya yun. Ang hirap i-debunk nun, di ba? Oo. Pero kung sabi niya, fact niya yun at nasa Biblia yun, nasa sabi niya, girl talaga dapat. At yun din yung fact. Uli. Oo, I mean, siguro makukomentan ko siya ron. Sige, ano yan. I mean, brother Steve lang naman, di ba? Totoo naman sinabi niya, yung pag-part nila, dan totoo yun. Pwede naman talagang, brad, ang galing talaga ni Satan, or ayaw ko tawagin Satan eh, kasi para sa akin, wala Satan. Wala naman talagang ganyan eh. Magaling yun yung deceive sa kanila na tikman nyo to, para kayo magkaroon ng knowledge, mawala yung innocence nyo. Simply that, mawala yung innocence. Pag mawala yung innocence nyo, brad, dun nga, nakubad na sila, di ba? Ay, So, Pepe. parang, Sabi. kasi may knowledge ka na eh. Ay, Pepe. Sometimes yung tipong, di ba? Ay, Pasok natin. Ano pakiramdam? brad, huwara propeta tayo niyan. Hubaran. Kutsain tayo. Hindi, hubarang propeta. Hubarang propeta. Hubarang propeta. I mean, dude, ako dahil takot, sabihin niyan ganyan. Tapos sabihin nila, kutsain nila ako, sabihin nila parang, ano ba naman tong video na to? Parang, yan ba makikinggan ko? Yan ba yung maka-Diyos? Sige. Hindi ko sinasabing maka-Diyos ako eh. Hindi ko sinasabing Bible scholar ako. Ako din. Pero isa alam ko, Mahal na ako. yun. At ligtas ako. Mahal ako at ligtas ako. Sabihin natin yung pinaka mabait na pastor nila at laban sa akin na naninigarilyo, umiinom tayo ba to? Hindi na nakikita. Pero, umiinom tayo, pero, Nakikita nila yan. ay, nagpa-shot ka ba dyan? So, sa akin, Brad, parang, Kaya nga lasing ang bansag sa akin dito. Tuloy. ako, Brad, isa lang number one rule ko, pagdating sa Bible, pagdating sa faith, no condemnation. Yun yung pinakatutunan ko sa lahat. Kasi unang-una, bumaba si Christ para hindi mundo na. At hindi manabla. At hindi manabla. Hindi pa bumaba ako dito para alin, mag-entitled na parang, ako Diyos nyo ha. Hoy, kayo, makasalanan kayo, sunog kayo. Ganun ba sinabi niya? Hindi. Kaya sinasabi niya parang, wow. At saka nga, Parang it defeats the purpose na parang you've gone all through that, pinalano mo yun, yung the biggest event na nag-change ng buhay ng mga tao is para lang, pamukha sa'yo na makasalanan. tablado ka. Oo. Hindi ka pwede dito sa Hindi langit. kita anak. Yun na ba yun? Oo. Tsaka bro You don't belong here. at ang pinupunto ng isang kaibigan ko, lagi niya pinupost yun. Tol, nakakainig na sagot tayo ng English. Simple English lang ha. Huwag tayo kayo English textbook description or reference na gano'n. Layman's term lang. Layman's term lang. Pag sinabi kong all, ano pagkakainig mo, Percy? Lahat. Uy, Pang lahat. sure ka ba? Hindi ba parang lahat, except, may except bang sinabi Wala. doon? All nga eh. All? So, walang exception. Pag sinabi kong mahal ko kayong lahat, may iba ba akong may tablado ba sa akin mahal? Wala. Walang exemption. Okay. Parang malinaw yun, di ba? Oo. Basic. Basic. All, lahat. Yes. Everyone yun. Lahat yun. Yes.
Brad, ang Regardless niligtas niya, kung anong culture, lahi, or exactly. color. Exactly. Dadagdag ko pa yun, Brad. Ang sinabi mo, culture, lahat yan. Sinabi mo na. Tama natin oras. Tama mo na yung Time. before, past, present, future. All yan eh. Pag sabi mo all, parang, Brad, absolute yan. Lahat yan. Yes, kasama. Sinabi niya lahat. Yes. Wala sinabing, pero, yung mga hindi tatanda, pati hindi maniniwala sa akin, tablado kayo. Wala namang ganun sinabi. Sabihin na naman nila, alam ko, famous na paborito nilang Si lane. John 316. Exactly. Yun yung pamatay nila eh. John 3:16, di ba? Whomsoever does not believe me, babagabra, will, Brad, yung sinasabi niya ba yun? Binasa ba nila yung buong chapter? Yung paborito ko sabi ng kaibigan ko, parang, nanonood kayo ng series, pinanood mo lang, season 1, season 2. Tinapos mo ba yung season, hanggang buong season, hanggang season finale? Kinukwenta niyo yung Brad habang may gera eh. May gera sa Jerusalem. Ay yung 7 years na war. Hindi na parang, sinabi ni Christ yun, na parang, maniwala kayo sa akin, pumunta kayo sa Mount Judea sa likod, umalis kayo. Yun siya sabi niya matagal na. Kasi yun yung pinaka-greatest war, Brad. Imagine mo sa greatest war na yun, Brad, 7 years. Siya sakop niya ng Jerusalem. Imagine mo, ang food and rations nasa Jerusalem, nasa loob. Kaya nabubuhay pa ang Jerusalem. Pero wala silang manpower, wala silang masyadong army. May enough army sila to defend. Pero ba't imagine mo susugod sa'yo, Egypt? Ang laki-laki na sobra. Romans pa, sorry, Egypt. Romans. Ang sumusugod sa kanila, Brad. Ang laki empire niyan. Piniro yan eh. Kasi, yan yung, sila yung meta. Oo, Brad. In term yung meta ngayon. Sila yung lumulusog doon, Brad. Tumatake sila, Brad. Non-stop yun. Although may mga konting pahinga yan kasi parang ceasefire, parang teka lang, ilibing ko muna yung mga fallen ko. Normal yun, Brad. I mean, unspoken rules yun. sa war. Sa war. Parang, give mo ako time para kunin mo yung mga tao mo, kunin mo yung mga tao ko. Kasi pag hindi, Brad, bubundok yun. Hindi ka na makakakilos. Ngayon, ang tanong, paano pasok ng impyerno? Brad, imagine mo, sa ganung katagal na gera, araw-araw yung patayin yun. Ang baho-baho nun. Imagine mo, nakarianas ako may namasakar sa namin sa division. Ang layo sa amin siguro mga dalawang kantong pagitan. Amoy na amoy namin yung baho. Isang tao lang yung Brad Hindi tao na bulok lang. Bulok. Imagine mo yung Brad yung Lahat. ang dami nun, tol. So, ang ginawa nila niyan, nagbukakan sila ng lupa, tapos doon nila tinatambak natin mga tao. Sa non-stop na apoy. Parang fire yan eh. Parang burial fire. P-Y-R-E, fire. Ang tawag nila doon. Tatabak nila yun doon. Para cremate na, automatic cremate ka na. Yun ang ginagawa nila, Brad. So, non-stop yun. So, sabi nga nila, may verse sa Bible yun, nakalimutan ko lang. Hindi ko alam kasi nga, hindi ako Bible scholar, pero that's what I believe and I know. Kaya nga kasi babasa ako. Kaya nga dun siguro na nakuha yung Nero burning city Rome. Exactly. Yun na nga yun, Brad. I mean, kaya nagbe-burn ng cities. Exactly yun. Yun yung Brad. Imagine mo, Brad, ginagawa niyang panggatong yung mga tao doon. Kaya non-stop yun. Non-stop yun nagbe-burn sila ng mga patay to cremate. Kaya sasabi nila parang yung worms daw hindi daw nawawala. Kompleto daw. Lahat na dinidescribe doon, Brad, it describes hell. Okay. Hell yun, Brad. Imagine mo na third part, tapos may mga umiiyak pa. Buhay pa pala iba, biglang nakatulog lang pala. Unconscious lang. Tinapon mo doon. Biglang sumigaw. Oo. Susunog ka ng buhay. Oo, di ba? Brad, ayun yung experience of hell. Kasi, ang point doon parang kailangan mo na itabon dito, wala ka nang pakinabang sa gera. Oo, I mean, hindi, iba naman, I mean, pwede rin yun. Parang patay na to eh. Oo, parang patay. Tingin mo ba, may time ka pa ba para i-check yun, nasa labas sila, gagawin ka pa? Bagsak ba, Hindi Brad, pag hindi mo gumalaw, traffic ka, hindi mo gumalaw, kaya, tinusok, kaya hipa ka na nga lang iba, di ba? Susundutin ka lang. Patapong ka na, Brad, sa burial. Wala ka pang malay. Yeah, burial. Pero buhay ka. Oh, yeah. Nakatulog ka eh. Masya mo, wala ka lang dugo. The days, months, years yun, brother. 7 years nangyayari. So, imagine mo, inatingin nilang, yun nasasabi nilang, impyerno. Anguish, pain, lahat talaga ng mga manasa mo dun yun, Brad. Yung germ na yun. And then, sinabi na naman ni God na parang, if you believe into my words, maniniwala ka sa akin, you have an eternal life. Kasi makabuta mo pala, sinabi yung kasi panahon nila yun. Yes, panahon nila yun. Nangyari na yun. Hindi sinabing panahon ngayon. Oo. Nakapaniwala sa akin. Ito nga yung point dun eh. Pagdating sa Bible, ang pagkakaintindi nila,
aplikado yan ngayon sa Sa future. future, oo. At yung revelation, sabi nila, inaantay nila yan. Inaantay nila yan. Kaya ang daming Hindi nga nila alam, sa tagal lang ba sinulat yun, yung revelation na yun is nangyari na. Sample lang ha. Yung Ano second sabi coming, lang, baka nga third, fourth coming, fifth coming. totoo na guys from the Dead Sea si Christ. Pero Oo. bumalik siya, pakita pa nga siya, O, di ba? second coming. Nangingisda yung mga apo, Sa akin, pinuntahan niya pa. Ang tawag na dun sa akin, second coming. But ang dami niya bumalik ulit pa. pa. Pangatlo. So, ang dami niyang pagbabalik Third siya. coming. Kaya nga. Pinakita niya lahat yun. So, ang Bible is closed book na. And bumalik siya, nasa puso mo na, ando na yun. Brad, sa lahat ng, kung papanoorin mo ng isang imamarathon mo ang Bible, Oo. dahil pelikula yan, Brad, from lahat ng chapters to series, lahat ng verses, Brad, walang matapang o bato na hindi may iyak o makukuha yung respeto mo kay Christ, Brad. Oo. Yun yun eh. Ako kasi nung gagawa ko, ganito ako, mata ko eh. Sabihin na, kaya naman pala eh. So, sabihin parang, Kaya, ano lang habang buhay mo? Kasi, mahal ka naman so pala. pwede palang Tanggap pumatay. ka na, tatawag ka na. Oo, Pwede palang pumatay. eh. Kasi hindi yung tanong sa akin. Pwede palang pumatay kasi ligtas na tayo. Lahat tayo mapupunta Lahat sa... ito ng gawin. Oo, di ba? Kasi ang tanong, ito lang, Oo. simple. Lalo sa panahon ngayon. Not everything is beneficial. Tandaan mo yan. Not everything is beneficial. Lahat kasi ay- Brad, lahat ng gagawin mo is may karampatang parusa sa bawat batas. Yes. Batas ng Pilipinas, batas ng US, batas ng Netherlands. I mean, May consequence. kaya anong consequence, Brad? Oo. Magnakaw ka, kulong ka. Kulong ka. Pag nahuli ka. Oo. Di ba? Kaya, Sukat yun eh. kaya nga ito yung point dyan eh. Sabi ko sa kanila, sige, sabihin na natin, iniisip mo, feeling mo, sinasabi ko kaya ako gagawa ng masama dahil ligtas ako. Hindi. Hindi. Pwede ka namang hindi gumawa ng masama kasi mahal mo yung tatay mo. Exactly. Diba? Para sabi mo kanina eh. Sa tatay mo. Oo. Pero ngayon, alam naman ng tatay mo na magkakamali ka at alam din ng tatay mo magkakaroon ka ng sala paulit-ulit at paulit-ulit Sa tingin mo, parang napaka-weak ba? O hindi ganun kalupit ang God natin na creator Oo. na parang hindi siya ganun ka-omniscient na pag Oo. sinabi niyang pag niligtas ko to mga to, pag ako nagpakapako at tinubos ko kayo lahat, baka mamaya si Percy gumawa ulit. gumawa ng kalokohan eh. Tingin mo hindi niya naisip yun? Tingin mo gagano ka kakahina ang kaya niyang But anticipate niya lahat yan. And he made the biggest sacrifice na Kaya nga. nga. He's the shepherd eh. Ginawa niya na lahat yun. So alam niya kahit sabi mo walang magbago, walang maniwala sa kanya. Ginawa niya yun. Kahit nagbabati ka, alam niya magbabati ka eh. Alam niya. Alam niya pa kung ano iniisip mo. Hindi mo pa nga... Alam mo sino ba yun? Isipin mo pa nga lang, alam mo. Oo. Alam pa nga. Alam niya gusto mo yun. Kaya nga sabi niya, buhok mo pa nga lang, alam niya kung anong bilang eh. Yes. Diba? Doon lang ba inilay-nilayan mo yung ganong klaseng thought na parang ganun niya ako kakilala. Oo. Mas kilala niya pa ako. Mas kilala niya pa ako. Kesa Sa sarili ko. natin. Oo. Parang dude, kaya siguro ako, sabihin natin lahat, makikita nila ganito ako, Ganito, ginagawa ko, Brad. But the difference is, mahal ko si God, hindi ako takot sa kanya. Contrary sa mga narinig kong vloggers dyan, lalo kita mo yung matalino, yung may ito yung kayo mula. Tago na sa pangalan tayo, gano'n. Ako daw siya eh. Na puro condemnation nangyayari. Actually, Aka- sabi ko, according pinaka-natutunan ko sa Bible sa lahat, kung pagbabasihan mo There's no condemnation. there's no condemnation in Christ. Yun yung pinaka-absolute para sa akin. Tapos sa script. Kasi pag husgahan mo kagad yung tao, at tinaboy mo siya, tinabla mo siya, but nagkaroon ka ng faction. yes! Kami, Ito kami. ito kayo, but yung pa lang, Gentiles kayo. Oo, Kami parang- yung saved. Kami alam mo ginagawa ng mga Pharisees before? Oo. Ganun yun eh. Kami yung righteous, kami may alam. Parang sila ngayon. Kayo, tablado kayo. Oo. Blasphemy yan. Heretic. Yung magsasabi sa mga taong heretic, wow, napaka-absolute mo naman, sir. Para sabi mong heretic kami. Yes. Sa paniniwala namin. Bakit? Yung pagmamahal mo ba sa Panginoon mo? Masasabi mong Panginoon mo lang at hindi lang yung Panginoon yun. Oo. Na iba yung Panginoon. Doon pala inclusion na yun. Hello. Oo, Doon pala diba? panalo na ako. Oo. Kung ba saan na, di ba, sa mga bars, parang doon pala panalo na ako eh. Bakit mo ihiwalay kami? Kompleto sa akin si Jesus Christ. Oo. Isang Bible na binabasa, mapa-NIV man yan, mapa-JD, mapa-ano. The thought is there. Doon tayo sa logic lang na side, huwag natin yung panakot pa ang Bible. Yeah. Kasi,
aminin natin, naging scare tactic yun ng mga religion iba eh. Para alin? Tumita. Oo, kasi imagine mo, sa Catholic na lang, bawal ang divorce. Ayun ng mga Vatican, di ba? Ayun ng Pilipinas, saka Vatican na walang divorce. Pero Bakit? magkakaroon na. Ayun bakit? Kasi, Pinasa na yung bata. imagine mo, ang pamilya, the family who prays together, stays together. Yun ang mga slogan nila lagi. Dito, di ba? Pag ang pamilya pumunta lagi yan sa tuwing Sunday, sigurado may tayo sinofferin yan. Yes. At alam mo naman, uso sa ating Pilipinas, pabonggahan, pagandahan tayo ng mga offerings na ibibigay. So, doon pa lang ba, negosyo na yan. So, kapag nalaman nila na pwede ka pala hindi mag-church eh, pwede ka palang magkaroon ng relationship with personally with Christ eh, di ba? Kasi the more you know Him, the more you know na ano yung pinapakita niya at in-example niya. But siya yung the best mentor ever. Alam bakit? Kamahal. Yes, imagine mo, ang mga teachers, they teach what they know. Dahil siguro niya, yung nasa example natin dyan. Gaya ni Kayo, teacher siya eh. I won't consider him a mentor. Teacher siguro sila. Na parang tuturo nila yung nalalaman nila, knowledge nila. But the difference ang mentor is they show what they do. Parang ginawa ni You Christ. practice what you preach. Yes, you practice what you preach. Imagine mo, bro, ikaw na yung God. Naghuhugas ka ng paan ng mga apostles mo. Yung isa pa doon, parang, nakalimutan ko yung parang, yung babae na, ano yung name, mahina ako sa mga ganun. Parang sabi niya ganyan, Lord, oo, parang, ako na maghugas niya, parang, ano ka ba, bakit, nagagalit yung kapatid niya, parang kay Lazarus yun, something eh, parang, bakit ba nag-aasikaso ka dyan, parang, nagpapaka-ano ka dyan, nagpapaka-busy ka, parang ganun. In short, parang, andito kayo, hindi para pagsilbihan ako eh. Andito ako para pagsilbihan kayo, at ipakita sa inyo, kung gano'n. kung ano ang dapat ginagawa nyo. Sige, napakahirap maging Christ-like, pero it's doable. Pero he cannot be perfect. Hindi magiging perfect, but wala makakagawa Kasi katulad nung... Hindi yung sasabi Lord na... Katulad ng kagabi na video ko parang sinabi, yung love your enemy. Sabi ko, putang ina, yun yung pinakamahirap. Hindi naman ako hipokrita pa. Sabi ko kasi hindi naman tayo parang sobrang, porket alam natin, kaya natin gawin. Hindi porket alam mo, kaya mong gawin. Oo. Yung pinatalo lang ng kaibigan ko na parang, hindi porket nakapanood ako ng kung paano operahan dyan ng isang surgeon. Ay, kaya ko na rin yan. Hindi ganoon. Merong mga bagay na maraming factors. matututunan natin na kaya natin gawin, pero hindi lahat. At may dahan-dahan lang. Parang, sa isang verse na to, ito lang yung tutunan ko. Ito lang yung tumanim sa akin. Ganyan. But sa akin, napakalaking bagay yung tipong no condemnation, saka yung inclusion. But bakit bagay na yun eh? Tawagin ka heretic, tawagin ka... Ito Diyos ko, ewan ko sa Diyos mo. Ha? Wait lang, isa tayo ng Bible pinag-uusapan na. Bakit iba na Diyos ko bigla? Hindi, ako din naman... baka bobo kong umintindi ng Bible? Ganun ba yun? Parang sa akin naman... Siguro mas okay sa ito, ayaw mo bobo kong umintindi. Hindi. Pero mas gustuhin ko na ang Diyos ko. Pero feeling ko sa akin nagsimula yung baka magkaiba tayo ng Diyos eh. Kasi, nasabi mo bawal mo yun? Kasi kung ba't ko nasabi baka magkaiba tayo ng Diyos kasi yung Diyos ko is a loving God. Diyos ko rin yan. Diba? Diyos ko rin eh yan. yung Diyos mo is nangungundinan ang tao. Pero mas gusto ko tawagin father eh. Mas gusto ko tawagin tatay eh. Marami kasing God na lumabas. Ikaw pa tatay ka, di ba? Oo. Tatay din ako. I mean, but, sabi nga nila eh, pwede tayo tablay ng anak natin, pero yung tayo, tablay ng anak natin, parang, siguro, magagawa natin yan? Na parang, May gumagawa niyan pa. pinapakita ko sa siya ngayon. At pinapatingin ako sa siya mo nun. Aminin mo, parang, masakit yun, Brad. Hindi, merong mga taong gumagawa niyan na tatay. Kasi pare, sabihin na natin, hindi nakarinig. Di ba? Hindi nila alam. Yan. Isa factor yan. Pangalawa, kahit anong sabihin mo at kahit saan angulo mo gawin, makarinig ka man o hindi, tao ka. Magkakamali. Yes. Saka, Brad, umikot pa rin yan logically sa upbringing mo. Paano ka pinalaki? Mahal ka ba ng magulang mo? Baka nga binenta ka pa eh, or what eh, di ba? So, lahat yung maraming factors na nagano yan. Kaya nga, ang hirap sabihin na parang, yun lang yung naranasan mo, napakasimple niyan. Kaya pag may nakakarinig ko ng gano'n, gano'n ako ni Kayo na parang, what? Matayan ka na, ano? Parang, yan lang. Ako, ang dami. Ako po, namatay ako ng asawa eh. Parang, di ba napapataas na kayo ihi? Parang sa akin, namatay yung nanay ko, namatay yung asawa ko, namatay best. Kung ganyan sabihin ko, simple lang, on this day ng corona, ikaw na po yung ano, dapat ikaw na po ang tawagin namin Jesus Christ. Napakahirap na lang dinanas mo eh. Para invalidate yung naranasan ng isang tao. But nakakalimutan nyo na pag pumunta ka sa ospital, na emergency, tatanong ka ng nurse unang-una, yung pain level mo, 1 to 10.
pwedeng ang 10 mo is 2 ko lang. Pwede naman yung 3 ko is, yung 3 mo is 10 ko na. Oo. But iba-iba tayo. Pain tolerance. Oo. Iba-iba tayo, Brad. Iba-iba tayo ng sitwasyon. Kahit sabihin mo, parehas pa tayo, kambal pa tayo, ba't iba pa rin tayo ng pananaw at iba pa rin tayo Pakiramdam. somewhere along the way, magkakaiba pa rin tayo. Hindi pwede, walang identical. Yan ang special sa tao. Kaya nga, Palad niya, hindi pa rin kaya parehas. nga yung time na yun, sinabi niya yung parehas. May, ano yun? Sa tingin niya, feeling niya, parehas lang tayong namatay and it's a tie. Basta tayo, so, ba't ako kaya kong gawin to? Hindi din. Parang mas better ako Hindi sa'yo. din. Parang ganun ba yun sa'yo palabasin? Oo, Parang, pero tingin ko, hindi ganun yun eh. hindi ganun talaga yun. Hindi ganun yun. Hindi ganun talaga yun. Kung ano na sa mo, kailangan ko respeto yun. Hindi dahil para palaki ng ulo mo o gawin ka entitled. Hindi, Brad. Kasi nirespeto ko yung Brad. Kasi, yun yung sa arrogance eh. Ang arrogant ko, Brad, pag sinabi kong, dali lang yan. Yan lang, dude, yun na yung lumalabas yung pagiging arrogant mo. Yun yung ayaw ni Christ. Na tipong, una-una, walang inclusion doon. Kinundam mo kagad siya. May ninaramdaman niya. Kasi mas mahirap yung sa'yo. Pataasan ba to? Hindi ba? Kung papanoorin mo yung buong summary lang ng Bible, ng Old Testament, New Testament na mag-focus sa ginawa ni Christ na game changer, Brad. Doon pinakita niya, Brad, sa lahat ng mga parables niya. Pinakita naman niya doon, di ba, hindi ba obvious doon na sinabi niya na parang iiwan niya yung the dollars of the coin para mahanap ng isang coin, saka yung lost sheep. But, yun ang pinapakita niya yun eh. Bilong ka sa amin. Kahit ano ka pa, iba pa paniniwala mo, bilong ka pa rin sa amin. Hindi ka tablado. Sa lugar ko, walang tablado. Ganun lang kasimple yung Brad. Pero ngayon, sa mga Kristiyano na nakikita natin, may tablado. Yun yung masama eh. Parang, imagine mo, parang, kung si Christ nasa heaven, papanood niya, parang, so, parang mali ba yung tinuro ko? Oo. Hindi mo ba obvious yung tinuro ko sa Hindi inyo? ko pa naiintindihan. Ayun na yun, parang, kahit ano season mo panoorin, chapter 1, chapter 2, yun tinuturo ko, isa lang eh. Oo. Parang ito na lang eh. Yung greatest commandment ko ba, hindi mo ba parang give away yun? Oo. Love one another, love, As you have loved me. asan ang inclusion doon? Hindi. Di ba inclusion na yun? Asan ang pang tataboy doon? Walang exclusion. Di ba, parang sa amin mo na lang, yun eh. Kaya, Bakit kailangan mo pang himayin kada verse, kada kailangan mong himayin para kumita. Yes, para Kailangan dumami. himayin para magkaroon ng... Yes, i-weaponize, Oo. instrumentalize yung bagay. Okay. Tuloy natin si Ian. Go. Nakakawa. Sorry naman. Kaya nangyayari, yung mga tagapakinig, napapahamak sila, napupunta sila doon sa maling landas. So ito po yung Yun. pinaka-ibig sabihin ng verse na binasa natin kanina, na marami talaga mapapahamak pa rin na Kristiyano kasi akala nila Kristiyano sila, pero mali pala yung paniniwala nila, mali yung napakinggan nila. Alam mo, safe ka So na. kahit sabihin na meron kang paniniwala sa ating Panginoong Kristo, kahit tinatawag Do na more good Panginoon, deeds. pero hindi nangangahulugan nun, Pwersahan ikaw niya. ay ligtas na. O kaya Pwersahan niyan, Brad, ha? Parang yung sinasabi niya, yun Pwersahan tayo niya. ngayon. Parang, wala kang pera, bigyan mo lang ng pera mo pa rin. Hindi, parang yun tayo ngayon. Na Oo. sinasabi niya na naniniwala man tayo kay Christ, ka na? pero ligtas. Feeling mo, teka lang. Hindi ko nakapako na yun, okay. Good ka na, hindi ka good, Brad. Parang Hindi ka pagod. Parang tayo Libre mo, buong buhay mo, maayos ang ginawa mo. Parang tayo yun Parang ganun ka, so ano? Ouch naman. Ouch, ang sakit nun. Parang kami Pero pinatatama. Brad, ikaw, tela kita. Nagkaroon ko ng tao, nanlaman ka ba sa kapwa mo? Ay, wala akong alam. Kung nagabigtis yung ginawa mo. Magkaroon. Kaya kaibigan kita eh. I mean, syempre tao tayo eh. Oo. Minsan gusto natin parang, para sa atin eh. Wow. Normal yun eh. Lahat tayo, Kaya, pare, may pagdadaanan tayo na bugok tayo. Oo. Kaya ano ba yung nasa wall ko sa YouTube ko? Ano ba nakalagay, di ba? Parang egotism is the anesthetic that dulls the pain of stupidity. Minsan ba, ego natin pumapatay sa atin eh. Ego, pride. But once na your ego was landed na talaga, na isipin mong hindi ka main character talaga sa pelikula, supporting ka lang or ano what, it made a lot of sense. Para sa akin It made a lot. I don't care kung supporting lang Oo. ako. Kasi sa akin, simula nung May supporting simula, actor bro. simula na nangyari yan kay Calvin, pare, feeling ko talaga, yung sa akin, wala na. Okay lang.
Ako, pre, Kung anong mangyayari sa akin, hindi na ako hindi natatakot. ko pwede sabihin, Brad, sa ganyang sitwasyon mo, hindi ko pwede sabihin sa'yo na parang naiintindihan kita, Percy. Kasi hindi Or nagigets kita. Oo. Tol, hindi ako, yan yung mga sitwasyon na hindi ko talaga kayang magpayo. Parang sa akin dyan, parang nakikinig lang ako. Ang narinig ko nga sa lahat ng mga nawalan, nagkaroon ng loss na mahal sa buhay. Yung ex ko na lang parang sinabi niya sabi sa kanya parang walang salita na pwede mo sabihin na makakamove on ka. There's no such thing. Bullshit. Walang move on dyan, Brad. Ang mangyayari doon is makakasanayan mo, araw-araw mararanasan mo yung sakit, yung hirap, yung longing, lahat yan, lahat mga nararanasan mo yan. Yung pain nandun na. Hindi mawala yun. Hanggang mamanhid yung pain. Matay ka na, Brad. Kaya nga. Nandun lang yun. Kaya iba gusto ko, shortcutin na lang tapusin ko na to. Pero, hindi ganun yung plan para sa atin, Brad. Shortcutin natin lahat Brad, lamang ka sa akin kasi mas matatag ka. Yung pa ito lang sa ganyan, mas matatag ka. Ako nga ba't iwanan ng mga girlfriends? Diba? Ang dami ko ng kalokohang ginagawa. Ang dami ko yung parang, wala na. Ganun lang. Ikaw, Brad. Tanggal ka na agad sa trabaho. Oo, diba? I mean, messed up ka ako. Inaaway na kita. Yes. Lahat ng kabusit na ginagawa ko na kagad. Ang baba ko sa part na yun. Dude, kamusta mo naman yung sakaling tingin yung nawala sa akin sa nawala sa'yo. And eto yan. hindi mo naman imagine, isipin ko lang. Babae Hindi yan. ko kaya yun. Tama. Hindi ko kaya yun. Diba? Pwedeng asawa mo. Diba? Kaya nga nung kinompare ni Kayo yung asawa Yung sa'yo yun, sa ibang-iba. anak, nagpa-poll question ako. Parang mahiya ka naman. Hindi mo na kaya. Hindi, actually, mahiya ka na lang sa Pero may tatawag na babalo, widow, pag nawalan ka ng asawa. Nawalan ka ng magulang, ulila ka. Pero may tawag mo pag nawalan ka ng anak? Wala. Because there's no such pain na dapat maranasan mo. Kasi, There's no father na maglilibing ng anak niya. sino naglilibing dapat? Anak ang naglilibing sa magulang. Magulang. Kaya nga, diba, nag-release ako ng, tawag dito, clip ni John Q. Sabi ko, siguro nung ganun, nabubuhay pa yung anak ko. Baka ganun ginawa ko. Saka Brad, imagine mo in defense na lang din Brad, kay God, Holy Trinity, si God, as the Father, as the Son, si Jesus Christ. Imagine mo, para sacrifice mo yung anak mo, para sa mga taong to na walang kwenta na parang isigaw laki lang, na gagawa ng kasalanan after malibing ang anak niya. At dude, wala nang mas sobrang hirap na naranasan when it comes to physical pain tsaka emotional pain yung nangyayari kay Christ. Parang kasi sila God. Sila. Imagine Sila mo, is God. sacrifice yan. Oh, God sila Tayo is tao. Tapos tayo is yung prone tayo sa sakit. prone tayo sa sakit. At hindi tayo gano'ng knowledgeable. Pwedeng hindi natin makayanan. Pwedeng bumigay tayo. Yes. Yes, to yan, Brad. Kaya, you cannot really tell na parang, okay na yung taong yan, kaya niya yan. Hindi, kaya mo yan, Percy. Kung masabing ko na mo. May nagsasabi, halimbawa, may nag-post tungkol sa depression. Huwag yung tawanan. I mean, I get you on that. Agad din ako. Huwag yung tawanan. Ang weak mo pag nagpamatay ka. I mean, babalik mo na sa ganun. Pero, hindi mo pwedeng sabihin na natin. kaya para sa akin, tao sila description yan ng arrogance, Brad. Pag sinabi yung, ang weak naman ng mga tao nagpapakamatay. Tao kasi sila. May tao sila Saka sabi sa'yo yung ganyan, ang pain tolerance mo at ang pain tolerance niya magkaiba. Kaya nga. Baka sabihin sa'yo, kaya tusok na karayom sa'yo, injection sa'yo, iyak. Meron lang ganun hindi ka tinutusok. Aray na. Aray na. Di ba? Pero kasi mo naman yung papatok. Oo. Pero yung mga papatok, bakit nagsisuicide yung mga katlasan yung mga rockstar na magsisuicide yung mga yan? Bakit? Sabi ang weak naman nila. Ikaw nga, wala ka totoo, pero takot pa na to. Hindi mo na kaya. Kamusta mo naman yung alam mo ba yung pinagdaanan nila? Exactly. Diba? Kaya yun nga talaga, this completely arrogance na talaga. Pag sinabi mong, ang weak nila, parang sa ganun yung mga taong ganun. Kaya pag may sa akin, may mga ginawa yung mga tao, parang, napag-isip ako. Totoo, napag-isip ako. Ang gandun lang yun, pero, kasi yan po yung sinabi mismo ng ating Panginoong Kristo Kahit tumatawag sila ng Panginoon. Maring yung iba, nagbabasa naman sila ng Bible, sige. Pero, mali naman yung interpretation nila. So, delikado po. Mali ako ng interpretation. Sorry. Mali ako na pagmahal yung tatay natin. Mali ako na parang nitis sa tayo. Kasi mahal niya tayo
Hindi, sana, eto bigyan mo kami ng proof na 100% tama yung interpretation mo, Ian Akda. Pwede ba yun? I think, pag ginawa niyo yun, brad, ang daming aalamang religion. Okay lang. At isang malawakang debate yan, an endless debate yan for me. Oh. Diba? And Kaya bakit napaksipin lang kasi, Pero ba't ako nakikinig sa Voice of Reason, sa Kaya Voice nga. of Logic? Diba? Saan yung mas masarap pakinggan? Alam mo- Hindi na dahil gusto kong pakinggan yun. alam mo kung bakit? Para pinapakomplikado nila. Exactly. Yun yun. Kailangan yung maging Yun talaga. komplikado kasi pag mas komplikado, mas matindi yung dating ng Kasi pag madali lang para intindihin yung message ni Christ, ni God, yung message nila, pag madali lang, parang, yun na yun, ganun kasimple lang. Oo. Baka pwedeng mag-chill ka na at, Mawawala yung mga religion. at hindi ka na mag-worry. Oo. But tayo ng mga ibang religion is worry. Oo. Yun yung parang, kailangan mag-worry ka. Kasi pag may worry ka, may urgency ka. Pag may urgency ka, gagawa ka ng bagay na dapat magawa mo in favor sa amin. Ito minsan. Pagka nag-uusap kami magtatay, nagwo-worry ka, nakikita ko masyado. Sobra, oo. Diba? Sabi niya, wala kasing plan B. Sabi ko, syempre, papakita ko nagwo-worry ako para kumilos. Tulungan mo naman ako eh. Hindi, para kumilos siya. Para kumilos din siya. Papakita ko, para mag-worry. Kailangan mga daw mag-worry. Pero at the end of the day, nakikita mo, hindi ko kailangan mag-worry. Kasi alam kong merong, naranasan ko na sana ko. Nasa Bible verse yan. Hindi ko na Yung exact alam na Bible verse. Diba, mga Sinabi niya, Brad. ibon, mga isda. Exactly yun. Mga ibon, mga isda nga. May nakita ka namang ibon na aligaga? O nag-worry parang, shit, nakukuha yung pagkain ko ngayon. Hindi, di ba? Kailangan, The word is yung tao so kasi, abundance. yung tao kasi pare, magiging aligaga pa rin. Oh. Magiging aligaga yan. Kasi nga, bigyan tayo ng pagkikita. andun yung, kung hindi ka magiging aligaga, di sana hindi nilagyan ng word na aligaga. Sa Persiancy nga. Diba? So, sana wala na lang aligaga kung hindi magkakaroon ng pakiramdam na aligaga. Diba? So, ibig sabihin meron. So, kailangan mo rin talaga maging aligaga. Ito pa, brad. Pero, nasa iyo kung paano ma-handle. Kaya, kasi yung worry niyan, dun lang talaga patunayan ni God sa Christ na parang, okay mag-worry. Oo. Kasi dun na lang, huwag niyong pa-complicatein yung bagay, huwag kayo mag-worry. Easy lang, chillax, relax. I got you. I got you. Ako na hindi ka ang bida rito. Oo. Hindi pwedeng I got dapat you. trabahuin mo na magbabago ka at magtutulong ka. Hindi. Ako ang solusyon niyan. Ako ang gumawa, ako nagpakapaka, ako ang tumubos niyan. Pero habang nasa lupa ka, YOLO. Oh, you do good. Gawin mo yung tingin mo tama na ano ka. 'Di ba? Gawin mo yung Gawin mo yung example nagpapakita ko sa iyo. Nagbigay na nga parang pathfinder na ako eh. Pinabas ko na yung damo, sundan mo na lang. Oo. May daan na eh. 'Di ba? Pero hindi ko masabi sa'yo, masundan mo ng tama yan. Oo. Pwede mag-iba weather, pwede mag-iba putik. Pero, pag nag-iba putik, huwag ka mag-worry. Oo, pwede may kumunoy. Di ba? Marami ka pwede pagdaanan. Oo. Pero, isang masabi sa'yo yung ganyan. Ano ito ako eh? Ako na yung example niyan eh. Ako na yung gumawa niyan Kahit lahat. on the spot, mamatay ka ngayon. Puta na pare, okay lang. Kahit hindi mo siya kilala. Gets mo? Sabi ko kasi, paano yung mga bata sa Africa ng mga 3 years old, 4 years old, sobrang malnourished, patay na, Yun hindi nga. gumagalaw, Yun nga. tutukayin nila, kakainin ng mga hayop. Yun nga yung sinasabi. Hindi sila na mapupuntahan ng mga missionary. Yun nga yung sinasabi. Kapatid mo naman yun. Yun nga yung sinasabi ko, bro, di ba? So, dahil doon, condemned na sila. Yun nga yung sinasabi ko, bro. Sabi ko, baka nga kahit si Hitler nasa langit, hindi natin alam. Kasi hindi na tayo magkakilala. But, baka, ako, tingin ko sigurado. Hindi, ibig ko sabihin, tama. Ito, spoiler alert. Marami magagalit Si dito. Napoleon, si Alexander. Marami magagalit dito. Spoiler alert, walang hell. Si Napoleon Bonaparte, nasa langit din, yung World War I. Di ba? Lahat. Alam niyo kung bakit? At lahat na kinusunuklaman mo na sa langit. Alam mo kung Magalit. bakit? Kasi pagdating naman doon, wala na yung isip mo sa, galit. Wala eh. Hindi mo nga kilala eh. Baka nga hindi mo kilala yung anak mo. At Baka nga yung hindi mo alam pinaka yung magulang mabait mo doon. o ehemplo o naging mesaya na religious icon is pares mo na ng buhay na pinakamasama kunyari. Tapos lang kayo. Same. Baka eto nga yung religious icon na sinasabi mo, putang na, alam nga niya siguro na mapupunta yun? siyang langit, kaya nga namemera siya dito sa lupa eh. Make the best out of it. Pag dito ka,
trabaho ka na muna. Oo. Bakit natin? Kasi wala nang doon sa taas eh. Oo. Wala nang ano, Di ba sabi, pleasures and sabi, wala ka nang, hindi mo na madadala yung, yes. pag, yung, kahit alaala mo, wala eh. Wala nga eh. Di ba? Yun na nga Alam eh. naman po tayo na pagdating mo yun sa eh. langit, maaalala mo pa rin yung malulungkot, wala kang kalungkot. Wala nang pain eh. Yun ang tanggalin nila eh. Diba? Pero Parang nag-dry run ka na rito. Gawin mo na lahat na kaya mong gawin maayos dito. Oo. Diba? Kaya lang pare, If you touch life, then go. ito yung point. Ito siguro dito tayo babalik kay Chai Chester muna. Wala tayong magagawa, Chai Chester, kung ganun yung mga tao. Fuck, sabi nila, gusto kong gawin yung gusto ko. Masasa kanila yun. Lalo pag nalaman niyang, dude, lahat ng effort mong ginagawa para maging maka-Bible or maging righteous ka, Oo. compare sa ginagawa ko lang na easy go lucky, pero hindi ako tatapak ng tao. Oo. Tutulong ako. Sabi nga nila, iti po sila, mayayaman sila, di ba, Brad? Pansinin mo, Brad. Ito logically lang Pansinin mo, kung sino pa yung mga walang-wala, sila yung mapagbigay. Oo. Kung sino pa yung mga sobrang nasaktan, sila pa yung pagmahal. Ito nga pare, hindi mo ako sinagot eh. Baka nga pare yung kay Chai Chester, baka yun yung pinakamagandang pang ano ko sa kanya. Sige. Diba? Sa teatro mo siya, di ba? Ano pakialam mo? Ano ang hapon para sa teatro mo siya sagutin niya? Yun Kung na. maliligtas. Ayaw, Sabihin ko na, spoiler, lahat ligtas. Oo, I only live once. Putang ina. Kahit ano religion mo, kahit hindi ka pinapanganak, kahit parang ko, sabi nila ganito ito pa yung mga technical masyado. Paano yung mga before mamatay si Christ, makapako? Paano yung mga yun? For example, si Judas, nagbigti pa yan. Before mapako si Christ. Di ba? Nagbigti siya eh. Nagsisig siya, nag-repent siya. Pero before nangyari yun, before pasok. Sinasabi nila si Judas hindi nakapasok. Ligtas ba yan? Nakita nyo ba? Ligtas ba yan? Paano pa yung mga iba pa? Sila Abraham, yung mga... Ito siguro yung maganda, mamatay muna sila para kwento nila sa atin. Bumalik sila dito. Sana, may way, no? Spoiler masyado yun. Sobrang spoiler yung brand to. Para sa nila, spoiler ka! Kasi yung mga nangyayaring ganon, yung mga namatay daw sila, babalik dito. Tapos may nasusunog ka. Ano ba kayo nila lagi? Parang nasusunog daw. Talaga, gnashing of teeth. Lahat ng pananakot, nakakir Si Pope John Paul, si Michael Jackson, nasa hell. Fuck you. Parang wawa. Ang cool naman sa hell. Parang yan. Ito sabihin, nung napasok si Michael Jackson, alam mo kung ano sabi niya? Talaga yan. Hindi ko lang din yan. Yeah, kala hindi pala. Spoiler ako. Paupo pala siya. Spoiler alert. Po yun. Kahit sinasabi mo na nagbabasa ka ng Bible, pero nami-misinterpret mo naman ito. So, pwede ka pang mapahamak doon. Yung iba naman, sige sabihin na natin, nananalangin sila. Pero, nananalangin lang sila kasi meron silang kailangan sa Diyos. O kaya man, dahil nakasanayan lang nila. Makilamang sila na nananalangin. Pero hindi nila alam yung tunay na dahilan kung paano nananalangin. Yung iba naman, maaaring umaattend sila ng church o kaya man, lumaki sila sa church. Pero, wala naman sa puso nila yung pag-attend sa church. Hindi nila alam yung pinaka-meaning kung bakit sila umaattend ng church. Ito, Brad. Gusto ka rin out, Brad. Ito, napakagandang punto lang na ito. Meron gano'n na, meron naman. Ito naman yun. But, ito napakagandang punto. Sabi nila, ang ito problema ko, Brad. Before ako naging, nga pala, sa hindi nakakalam, ang pinaniwala ko kayo is Christian din ako. Hindi ako satanista. Kahit nag-inom ako ganito. Pero more on grace-based. Hyper-grace kung tawagin. So, paniniwalaan ko nga is yung grace ni God. Sabi nga nila, di ba, kung where sin, parang kung saan yung may sin, the grace abounds. Dun talaga yon. So magkakasala na ako magkakasala para lagi ako may grace. Ganun ba? Parang, sige, gawin mo yan. Wala masama. Parang yun yung parang lisensya mo. Oo, lisensya mo yan. Sige, gawin mo yan. Wala masama. Pero ikaw, kung may puso ka talaga, kung tao ka pa, na may konsensya ka, na parang, pinapatawad ka na nga eh. Or, mahal ka na nga eh. Kahit ano gawin, mahal ka pa rin. Nakamang puso. Wala bang kurot sa'yo yun na parang, may kurot? I should return it, di ba? So, hindi ko na yung, nasamit niya na parang, hey, sino kumausap sa akin ngayon, Brad? Kausap sila sa tao. May kurot. Makikisama ako sa tao. Ito kasi yung tingin ko dyan. Kasi pare, halimbawa, lahat naman tayo, pwede tayo maging matigas dito. Man. I mean, you can do whatever you want. Kaya,
But not everyone is Anong tawag Christian. sa ganun yung, wala empathy. Oo, ayun nga, masyadong logical, masyadong isip lang, puro IQ, puro talino lang, nawawala na yung empathy side. Kasi dalawa yan eh, EQ tsaka IQ, di ba? So, pwedeng Intelligence quotient, tsaka emotional ganun ka sa tao. Di ba? Nawawala May yung mga tao. kaibigan, may kaibigan nga tayo. Oo, men. Kaibigan na ganun, oo. Pero, kapag yung hindi ko na masyado mababa Siya pa yung yung nagtuturo sa siya atin. pa yung nagturo sa akin ito, Brad. Ano nila ito, no? The irony na ayaw pa naririnig yan. At nababasa ko sa mga post pa niya. Oo, di ba, Brad? Ayoko lang. Ano ba, kung ko sa nun, pag logical yan, Okay. ma-logical siya, it makes sense. Oo, naman. Naniniwala ako. Doon ako simple lang sa akin, basta may voice of reason ka. Kasi pag sinungalingan mo ako, Brad, mahuhuli ko eh. Kasi sabi ko sa'yo, ang galing-galing ko natin magsinungaling. Pero sabi ko after nung huling naanakan ko, di ba? Hindi ako sinungaling, Brad. Magsinungaling ako, minor lang, gano'n. Minsan, pag pipipit ako ng kaibigan ko, hanap ako palusot, nagsinungaling ako, pero at saka hindi, parang mawawala ba? yun nga eh. Yung mawawala. Kasi syempre, para in a greater good, magsinungaling ako. Ganun lang yun. Pero yung tipo magsinungaling, parang, dati, kabisado ako magsinungaling. Sobrang impromptu sa akin Pero magsinungaling. white lies is white. Ang bilis, Sinungaling pa rin. Yes, Time agad. lie is a lie, but Oo. lie is a lie. Pero, meaning ko, hindi ko naman pinaperfect sa Kahit, ko eh. pwedeng for good, pwedeng for bad, pero lie is a lie. Lie is a lie. Mali, mali. Pwede. Mali pa sa mali. Agad yung mali ka. Ito yung point, ha? Oo. Ang consequence nun, pwede dun sa tao na pinagsinungaling. Or pwede sa'yo din. Pwede sa'yo din. May Bakit? balik yun. Nagsinungaling ka, putang Sabi nga, not every is beneficial. Ang tayo mo may consequence na Nahuli ka. Karma. Karma. Hindi. Sa akin, hindi ako naniniwala. Oo, pero, pero parang costly effect lang yan eh. Pero ito yun, Pag ginawa mo to, may balik yan. Nahuli ka ngayon, putang ina mo, ng babae ka, pero ang galing mo mag-ano. Ako. Puta, hiwalay tayo, check, mate. Tapos ang relasyon, mahal na mahal mo yun. Hindi ka rin, mahal mo pa yan. Gets mo? Kasi meron taong may mahal na mahal daw niya, yung tao, Totga mo, no? pagkatapos, yung pala, nambababae siya. Tangin na, hindi ko maintindihan kung paano mo mahal na nambababae ka. Pag, iba pa rin ako sa ganun, Brad. Oo. Ako din ganun. Nambababae ka, tapos sabi mo mahal na mahal. Hindi mahal yun. Mahal yun. May titi mo. kailangan ka, may fascination Mahal, ka sa kanya. mahal mo yung titi mo. Okay. Okay. Tuloy na si Ian. Kasanayan lang o kaya man napilitan lang. Nakita natin dito na kung paano mapupunta yung isang Kristiyano doon sa impyerno. Doon sa context na binasa nating verse, malinaw sinabi doon, malaki yung factor ng mga false prophet o yung mga nagtuturo ng mali. Ngayon, in contrast, makikita naman natin dito na sinabi rin ng ating Panginoong Kristo Yan, kung maganda paano sasabihin niya dyan. mapupunta yung isang Kristiyano doon sa langit. Simple lang ang sinabi niya. Sinabi niya, yung mga tao na sumusunod doon sa kalooban ng ating Ama. So, ang ibig sabihin lamang ng mga kapatid, sumunod ka mismo sa kalooban ng Ama, hindi sa kalooban ng leader ng church o kaya man sa Exactly. o kaya man ng mga nasa paligid mo. Hindi dapat yun yung sinusunod mo. So kapag sinusunod mo yung kalooban ng Ama, ibig sabihin nun, hindi mo lang sinasabi na nananampalataya ka sa Panginoong Kristo. Dapat sinasa puso mo yun. Ito yung point ulit. Paano kung hindi sila nakarinig? Hindi nila masunod? Asa ka, Brad? Ano na sila? Ako, mas papalalayin pa natin yan, Brad. Ako, nakarinig na lahat. Ang nakarinig daming tayo, version tayo, na. tayo, Nakarinig tayo. Ngayon, pwede ko magawin lisensya na parang tao lang ako eh. Lalo pa rin ako na masama. O, nang hindi naayon sa kalooban niya. Makukusa siya ako. Kasi pag nakusa siya ka, Brad, alam mo mali eh. Pag may guilt feeling, alam mo mali yung ginawa mo. Matik yun eh. Yun yung parang, yun yung check and balance mo kagad sa isa na ginawa na mechanism sa atin ni Lord eh. Na parang, pag alam mong mali, automatic, may kurot yan. May konsensya yan. Kaya mo ignore yan. Maraming tao, kaya i-ignore yan na parang, wala lang. Politics. Oh, exactly. Tsaka yung mga tipong mga mababang EQ. Yeah. Ganun sila, Brad. Parang, doon ako sa mas kikita ako. Doon ako sa mga, na-create yung mga taong ganun eh. paano mga ganun, Brad? Okay. Trabaho ba nila na, sino ba kung i-monitor ko bawat kilos ko, or baka sabihin ko na lang, pero, huwag ako magmumura ng putang ina. Sabi ko lang, putang ina. Paano yan? Ang hirap kontrolin ng Brad. Yes. Trust me, nagpakashush ako dati, sobrang nag-encounter ako, nag-kursilyo ako sa Catholic, lahat ginawa ko, pero isip ko, ang hirap-hirap talaga niya. Parang, Lord, ganito ba? Parang mag-i-enjoy.
paano yung will ko talaga? Hindi ko sundin yung will ko. Ginawa po kami ng will. Akala ko ba free will? Pero naman kinagandaan yan, Oo. pinakita ni Christian Rat. Alam mo yung ito yung term nag-amok siya sa, Simbahan. yes! Nung palaspas. simbahan. O, di ba? Dati may sugal, may Pinagbabato niya yung mga yan. Basta nagwala. Doon lang, buto ko, imagine mo, lahat, nagugas ka ng pala mga apostles mo, lahat pinakita mo ng righteousness. Pero nagpakita. Example, bakit ka nag-amok doon? So, anger. Lasing lang, pinakita, sir? Di ba? Anger ba? Para sabihin mo na, tao ka lang. Sige, tao ka lang, pero hindi. Alam mo yung sinabi niya noon? But ano ba yung sinasabing Temple of God? Ano ba yung term na ganyan? Yan yung katawan ng tao. Sabi nila, huwag mo kang dudumihan yung Temple of God, yung katawan mo, huwag kang magpapatato. Sabi ng iba, di ba? Tapos huwag ka rin maggagawa ng mga bagay na masama sa'yo, manigarilyo, yung ng alak, mag-drugs, lahat na yun mong gagawin. Kasi sinisira mo yung Temple of God. Pero anong ginawa ni God sa temple niya? Binuild in 3 days. 3 days. Oo, sa yun. Sira mo na. Anong ginawa niya? Pinakita niya, di ba? Binasak niya yung mga sugal, ganyan yan. But, I mean yung perfect analogy na parang, hindi naman ikaw, yung temple ba ang naging sa sarili niya? Pulis ba doon ang nagsabi sabi ng mga pulis na parang, yung mga passes doon sabi, magsialis kayo dyan, mga magsusugal. Lahat naman nagpapakita ng mga kababuyan. Kaya nga parang ito nakikita ko yung logic na Si God mismo, si Christ mismo, ako si Christ, ginawa niya. pag pumasok ako sa'yo, lilinisin ko ang kalooban mo. Antayin mo, huwag mong pilitin yung sarili mo magbago. Ito na yung point Basta alam mo, mahal mo siya. So, alam mo, minamahal ka So, niya. doon ko nakikita Drop mic. na ito doon ko nakikita na yung 3 days na namatay siya, pag bumangon ako, I can build the temple again. Saan? Sa loob mo na. Diba? Logically. But hindi ba kasi parang, ang hirap talaga, sa totoo lang sa marami ng religion ko na pasukan, sabi pakinggan ko, lahat sila tama, lahat sila buy-in ako. Kaso nga lang, pag ikaw ng isa, sabi nga nila integrity mo nasusukat ang integrity pag wala na nakatingin, mag-isa ka na lang. Mag-isip pa ako na masama, mag-masturbate pa ako mag-isa. Siyempre, kailangan naman dalawa kayo. Parang, wow, hindi naman sabihin, sex na tawag doon, di ba? Dalawa, handjob yun. Ay, patakilan yun. Nangyari sa'yo yun? Go, condemn kita. But, hindi mo nalambad ang hirap nun, tol. Ang hirap nun, mag-isip ka nga na malini What if you take commandments pa, di ba? I mean, tol, tao ka. At alam mo, Lord, magkakamali ka. At alam mo, Lord, ayun yung opportunities mo. Pare, 1 hour tayo. Ito, dito lang natin tatapusin. May part tayong gagawin ngayon. Sarap ng kwentuhan. Ito yung, dito ko i-drop natin yung yung content. Yung pastor nga na nakausap ko. Okay. Sabi niya ganun, maliligtas ka naman basta mag-repent ka. Paano ka magre-repent? So, sabi kong ganun. So, tuwing gabi magdadasal daw, hingi kang tawad. Kung halimbawa, nagkasala ka ngayong araw na to, kinagabihan. Repent mo. Repent ka. So, ano ka? Astig mo, anong sabihin repent, Brad? Repent is, ang hindi talaga repent, change ways. 180 lang yun. Hindi na yung parang mag-sorry ka. 180 degrees yun Oo. 180 degrees yun, di ba? Ang sabi nga, repent or hingi ka ng tawad. Sige, lagyan natin yung or humingi ka ng tawad. Kasi, may na ba Diyos mo? pagpalagay na Diyos natin. mo? Baka si Diyos mo, kita na po nalagyan niya. Hindi, alam mo yun? Yun magkakamali ka. Yun yung sabi. Yun nga pero sabi. Pero kwento, Sa kinagabihan nga daw, alimbawa ganun, di humingi ka ng tawad, patatawarin ka naman. Matik na yun. Practice. Hindi mo na hindi mo na kailangan humingi araw-araw ng tawad kasi pare, once na pinatawad ka na forever. Pag tanggap, dapat ganyan sa mga asawa din Parang, kung ano yung kasalanan ko, kung ng babae man ako sa beses, pinatawad mo ako, kung mo papalit pa, sabi kong ganito. I'm a righteous person, I'm a mabuting person. Pero 'di ba sinabi din sa Bible na pagka nakakita ka ng babae at nag-isip ka ng halimbawa na pagnanasa sa isang tao, kasalanan na kaagad yun. Matik, 'di ba? Matik. Absolutely. 'Di ba? Okay.
hindi ka umabot ng gabi. Bakit? Pagtawid mo EDSA na sige saan ka patay ka, impyerno ka kaagad. Ay, hindi na ako mag-repair. Bang! Yun yung tanong ko sa kanya. GG. Impyerno ka kaagad. Bakit? Nagkasala ka eh. Pastor. Nagkasala. Nagnasa ka. Imagine mo, brad, kung ganyan kababaw, yung mga technicalities na pinapakita ng mga pastor, brad, napakadali sabing napaka-weak naman ng Diyos ko. Nagpakapako siya para, for what? Para doon? Para doon lang? Tinubos niya? Hindi lang ikaw magpaka-main character role ka na, syndrome mo. Pero, brad, tinubos niya para doon lang. Imagine mo? Sa lahat ng hugupit? Para, tinubos na para just, are you seriously? Are you fucking kidding me? Parang, tinubos ka ng dyan lang? Kaya nga. Parang, hindi naman siguro Sa kababaw. Walang logic. Sa ganon? Walang sense. Hindi kaya nga sa ganon. Kamali ka ng ganon. Yeah? At alam niyo naman kakamali ka pa. Galit. Impyerno May ka. spoiler na siya. Alam niya na yun eh. Omniscient siya eh. Yeah? Omnipresence. So, alam niya na yun eh. Kaya nga kahit nagjajakol ka, alam niya. Alam niya. Nakapagod ka na. Kabayang kamay naman. Yeah? Sabi nila parang nakalito, blasphemy. Heretic. Ginagawa niyong baboy si Blasphemy. Mahal ko na tatay ko eh. Blasphemy. Paano mo ba, Mahal ko rin siya. paano mo ba masasabing blasphemous yung mga sinasabi ng Masama yun pag inactive ko yan. pag against dun sa God na sinasabi niyong God? Puta God din namin yun. Kasi Brad, takot nga sila. Diba? Pag may respeto mo yung tao, Brad, ikaw, may respeto kita. Hindi ako takot sa'yo. Kasi kung takot ako sa'yo, Brad, hindi kita bibiruin eh. Tama? Oo. Kasi pakan mo ako eh. Kami, Takot ako sa'yo eh. Respeto kita eh. nagtatalo kami. Sisigawan kami niya madalas. Nagsisigawan kami. Pero, putang ina, di ba, pag nag-usap kami, pagdating dito sa mga ganito, and actually, sa kanya ako natuto ng grace-based. Kaya nga, ang dami naguluhan, from CCF, nagtuturo ako, putang ina, puro CCF na yung tinuturo kong church. Or mga... Yung righteous way. Righteous way. Nung nalaman ko yung grace-based, siyempre, puta, pinakinggan ko muna. Hindi naman on the spot sang araw, naniwala. Pain ka agad. Pain lang. Puta kayo na, paunti-unti. Tapos hanggang sa... Asa ito pakiramdam mo para alam mong mahal ka eh. Hindi ako kukundin eh. Pero nag-guilty rin ako na parang, teka lang, hindi right yung ginagawa ko. Kasi, Mahal mo pa rin ako. pag nag-guilty ka, gago ka kasi may ginagawa ka. Oo. So, ibig sabihin, ayusin mo yun. Ayos mo yun, no? Bakit? Kasi, Kung may tolerate. eto nga yung point dun eh. Kung mahal mo nga yung tatay mo, makinig ka sa tatay mo. Kung hindi mo yung mahal yung tatay mo, sasaway ka. Di ba? Takot ako sa tatay ko pag hindi ako pinapalo. Oh. Sobrang respeto ko eh. Di ba? So, eto yung point. Hindi takot dapat. Ito yung final words Tapos mo na yan, Brad. Ito yung final words natin. Go ahead. Siguro, bilang isang Kristiyano, wag nating iparamdam yung takot sa kapwa nating Kristiyano na mapupunta tayo sa impyerno. Ang dapat iparamdam natin sa mga kapwa Kristiyano at kapwa tao natin in general, kasi hindi naman pinili ni Kristo na bumaba dito para piliin lang yung ililigtas. Exactly. Perfect. Diba? Perfect. Anong gagawin natin? Huwag niyong takutin. Walang handpick dyan, walang cherry pick. Turuan natin silang mas malapit sa Diyos. Tanggalin yung inclusion. itakot. Mag-inclusion, tanggalin yung Diyos ko to. Iba sa'yo. Oh, yun. Final words mo, bro. Yun lang bro. Sa akin lang. Kaya ko sabi. Kasi sabi, Simple lang bro. Inclusion. final words mo. Inclusion. Nasaksakin. Last ko na to. Wala lang part to. Walang part 2 pala. Hindi, may part 2 kami. Kay Kayo. Okay. Bro, final statement. Yun na lang, Brad. Sa akin lang, ang sumunod na sa akin ito is, no condemnation. Oo, sige, mamambara ka, mangganyan ka, kasi tao ka pa eh. Pero, hindi pare, pag ginaya mo, pinong pa rin siya. Sahit mo sa gusto, kahit gano'n siya kasama. Kapatid mo yan. Kasama yan sa anak ni, included siya. Hindi pwedeng kabilang ligtas kay hindi. Huwag ganun. Gusto mo ba yung ganun? Yung anak mo, parang yung isang anak mo maligtas, isa hindi. Yes. Come on, magulang ka. Kaya gano'n kasama yan.
At dami nga, di ba, may Black Sheep pa, yung Prodigal Son. Hinanap pa nga yung mga Di ba spoiler na yung mga yun? spoiler. Spoiler, sobrang spoiler yun eh. Pinakikita dun yung yung dapat mong gawin. Bakit hindi nyo gawin? Ba't pinananakot nyo pa? Diba? Hindi mo na nga sana ginawa, pinagmamalaki mo pa. Bars. Trap mic. Bars. Okay. Yun. So, yun, maraming salamat mga kalapid. Sana may pulutin nyo yung maganda. Pulutin nyo yung tama. Huwag yung mura natin. Diba? Hindi ko sinabing Huwag yung ginagawa natin. Hindi ko sinabing 100% perfect or tama. Diba? We share it because we know it. Oh, We love it. we love it. At yung pagmamahal lang ng Diyos yung shinare namin. Huwag yung mga mura, huwag yung mga, Wag yung mga examples namin. Hindi nyo naman kailangan gayahin yung ginagawa namin ng pagmumura or something. Diba? Exactly. Ito yung point. Iyan Akda, walang personalan kasi content natin, react lang ako sa content mo. So, reaction video, issue, hindi tao. Tama. Hindi kita kilala. Perfect. Okay? Ligtas ka pa rin. So, alam ko ligtas ka din. Ligtas ka. And God bless sa atin lahat. Ay, ngayon ko lang sinabi na God bless sa atin lahat. Happy Good Friday. And stop recording.